Hi mga seswang! Good morning! So today is Saturday. So have a blessed Saturday everyone! And today din is ang aming follow-up check-up. Ayan. For the follow-up check-up ni mo, ayan, para sa kaniyang appendicitis. And ngayon mo, how are you? How's your feeling right now? Okay naman na, pero syempre, sabi nga huwag mo na magbubuhat. Tsaka pahinga talaga. Pero okay naman na, nakakalakad na ako ng maayos. Tapos medyo ano lang, parang Makate, siguro naghihilom na kasi yung ano, yung tahi. Kasi kahapon nilinis to. Actually everyday naman siya nililinis. And all good stuff. Yes! Welcome to the club of appendicitis. Oo, may nabasa din akong comment doon. Welcome to the club daw. And ayan ngayon mga seswang, anong oras na po? 10 na pa? 10:30. 10:30 and yung aming oras ng follow-up check-up is 11. So medyo malapit lang naman dito yung ano namin na hospital, so hindi na rin naman masyado traffic. And ayan, tingnan natin kung ano yung maichichika ni Doc. Ayun, sakay mo kasi nga diba follow-up check-up, ano pa yung mga bawal or kaya dapat namin pang gawin para sa kanyang sugat. Ayan, baka mayroong ano, kailangan pang bilhin or what, diba? Para malaman natin ngayon. And ayun, mga sis, kasama namin po si Ate Kathleen and siya yung nag-drive ngayon. Kabog, for the para. Hi! Kabog, Sweet lover? Ay! Was the driver the sweet lover? Oh my God, parang kinikilig na si Ate Daily. Ay! So ayan mga sis, update na lang namin kayo later pag andun na kami. Then, see ya! Bye! Kaming magpa-check up and ang bilis lang ng pangyayari. Dahil tinanggalan lang si Munong bandage niya tapos nilagyan lang ng alcohol. Then, ganun na. And Actually, puro good news yung sinabi sa amin ni Doc Mamarno. at saka sabi ko, tuyo naman na siguro to do. Kaya tinanggal lang niya alcohol, tapos na. Pwede na daw siyang mag-ano, kung ano yung mga gagawin niya, pero bawal ang magpwersa ng masyado. Like yung buhat na mabibigat, yung mga gym kinemerlu, kaya buhatin yung mga sakong bigas. True. At saka ano, after this may na-receive tayong good news. Yeah. So mamaya na lang Hello i-kwento. po. Hello po. Sure po. Hi po kayo. So, nakauwi na kami and hindi na kami nakapag-vlog kanina, pero nagpapasalamat kami sa lahat ng doctors and nurse ng GentryMed. Thank you so much po sa inyong lahat, lalo na kay Doc Mamorno. Ayan, thank you so much po sa good news. Ayan, dahil medyo umaano na si Mo, nag-recover na siya. Pa-recover na siya ng bonggang-bongga. Gadon! Gusto mo yun. Gusto ko yun. So, anyways, ayan, story time muna tayo dahil yung ating first vlog sa hospital, which is yung sinugod niya namin si Mo sa hospital, ay naging controversial din ang aming health card o yung health insurance namin, yung HMO, dahil nga hindi na-cover yung ano nga ni Mo, yung kanyang appendicitis. So, ayan, March 20, ayan, sinugod namin si Mo sa GentryMed, ayan, for check-up lang sana para malaman namin kung ano yung dahilan, bakit grabe yung sakit ng kanyang tiyan. Ibang level na yung namimilipit, hindi siya makausap ng maayos dahil nga, iniinda niya talaga yung sakit ng tiyan niya. Tapos, pagkapunta namin, sabi, wala na daw doctors doon sa OPD. So, ang ending, dumiretso na lang kami ng ER, ayun ang emergency room, para maasikaso agad si Mo kasi grabe na yung kanyang sakit talaga, namimilipit na. So, nakakaawa talaga si Mo nun. So, pagka ano namin doon, kung nagtanong kami kung nag-accept sila ng health card. Kasi yun ang tinanong namin talaga. Kasi, di ba, para naman hindi kami mabigta. So, sabi, nag-accept daw sila. Tapos yun na, pinapasok na si Mo, pinahiga na kasi na ano na rin siguro yung tumingin sa kanya, naawa na kasi iba yung pilipit niya. Tapos, yun yung chinek na si Mo, sabi, bakit, ano po yung sakit niya? I-rate daw, ano daw yung mga ginawa niya, ganon. So, ang ano naman, inano agad si Mo, kinuhanan agad siya ng
dugo, ayan, para i-check, at saka ng urinal. Tapos, after nun, pagkakuha sa kanya, siguro mga ilang minutes ata kami nag-waiting nun. Tapos, naglabas agad ng result, which is positive nga siya sa acute appendicitis. So, talagang, kami sila lang, oh my God, appendicitis. So, totoo na pala yun. Kasi, yun din yung suspect ni mo eh. Sabi niya parang appendicitis. Kasi, nung nandito pa lang siya sa bahay, nanonood na siya ng vlog kung ano yung mga symptoms sa appendicitis. So, going back nga mga sis, pagkasabi na acute appendicitis siya, tapos kailangan daw na operahan agad. So, nag-ask kami kung magkano yung magiging operation niya, kung estimated ba. Tapos ang sabi daw mga 60 to 100 plus, siguro 150 yung operation. Tapos sabi namin sa agent namin kung mako-cover ba. Ayun, nag-ask kami kasi sa agent namin kung mako-cover yung appendicitis niya kasi nag-positive siya na acute appendicitis. Tapos ang sabi ng agent namin, kung hindi daw siya pre-existing, oo, mako-cover. Tapos bilang tinawag daw niya, di ko alam kung saan niya tinawag. Tapos ang sabi niya, natawag ako na po, sabi po, ano daw po yan? Pre-existing daw po yan. So hindi siya mako-cover. So talagang kami nabigla kami. Bakit hindi mako-cover to? Sabi, bakit hindi naman po pre-existing yung appendicitis? Kinausap talaga namin. Tapos nag-ask pa kami sa doctors. Sabi, ano po ba ito yung kasama ko? Ano po ba siya? Pre-existing po ba siya or hindi? Kasi tinatanong po ng namin, agent namin, para po kung hindi, mako-cover po siya. Pero kung hindi siya mako-cover. So, ang sabi naman ng doctors na nakausap namin is hindi siya pre-existing. So, naloka talaga kami kasi hindi namin alam. Pinupush talaga ng agent namin na pre-existing daw siya. So, hindi siya mako-cover. So, hindi daw po siya pre-existing eh. So, ganyan-ganyan. So, ano po bang gagawin namin? Sabi niya, baka try kaya yung lumipat ng ibang ng ibang hospital. So sabi namin, sa sa Lasal kaya, dito din sa Cavite, magta-try kami. Yung nag-a-accept ng card namin. Kasi daw, pina-check namin doon sa GentryMed, nakaban daw yung namin doon. Yung health insurance cards namin, which is yung Care Health Plus, nakaban daw. So maghanap, sabi ng agent namin, maghanap kayo ng mako-coveran or nag-a-accept ng card. Tapos nag-ask kami doon kung sa po ba sa Lasal, po ba. Tapos ang sabi, hindi daw kasi ma-cover kasi pre-existing daw yung acute appendicitis niya. So naguguluhan na kami. Bakit kung pupunta pa kami ng Lasal, ganun din naman yung mangyayari, 'di ba? Na hindi siya mako-cover, magka-cash kami. Kasi ang sabi dito sa GentryMed, hindi daw sila mag-accept nung kasi nakaban. It's either mag-cash po kayo. Pirmahan pa nga kami ng waiver nun kasi gusto namin lumipat para 'di ba, masagot yung yung mga magiging bills niya sa hospital. Tapos yun nga, na-push na talaga siya na parang hindi siya mako-cover. So, talagang kami. Syempre, ibang level na yung sakit ni mo noon. So, hindi na kami magbabiyahe pa. Kasi ganun din naman yung mangyayari. Di ba, magsasayang lang kami ng pamasahe, ng oras. Kailangan na maoperahan ni mo. So, nilaban na namin na hindi na po pala kami lilipat. Kasi hindi rin naman po namin pala magagamit yung health insurance card namin. Kasi pinupush po ng agent namin na pre-existing po siya. So, ayun na nga. Inano na yung waiver, kinancel na, tapos hanggang sa inanuan na sinaksakan na siya nung, di ko alam kung tawag doon yung maraming ganyan-ganyan, tapos ECG. Ayun, chinek yung ECG niya, yung oxygen, basta inano na agad doon, inumpisahan na lahat, kasi nga diba, sinabi namin na hindi na kami lilipat, magka-cash na lang kami. Tapos, yun nga, kami kasi, sabi namin, so, hindi na po ba ito kahit reimbursement po? Kasi, di ba sayang naman po, hindi namin magagamit. Tapos, agad pinaakit kasi agad kasi kailangan na niya maoperahan. Kasi,
candidate siya ng operation kasi nga nakapag-fasting siya. Kasi ang last kain namin noon, morning pa, mga 9. Tapos yung inom niya, mga afternoon. So, pasok pa rin siya. So, ano na siya, inakit na siya sa taas. Siligpit na namin yung mga gamit kasi hinumbaran siya noon. Kasi kailangan niya magsuot ng, ano doon, parang ata doon ng mga pasyente, uniform. Yung butas yung dito, yung tinatali lang, ganon. So, bit-bit ko yung sinelas niya, bit-bit ko yung bag niya. As in, aligaga na kami, nag-aalala na kami, halo-halo na, mix emotion na talaga that time kasi naaligaga na ako. Ano nang halo-halo na talaga na kinakabahan ako. Tapos sumabay pa yung ano talaga problem namin nun sa health insurance. So pagka ano namin, bawal na paakyatin si ate kasi dalawa kami nandoon, siya yung nag-fill up, tapos isa lang daw aakyat sa room. So para akong ano nun, as in para akong basang sisiw kasi ang dami kong bit-bit, tapos ang bag ko dalawa na kasi yung ano bag ni mo may mga ano kasi barya doon. So kaya grabe, parang ilang kilo din yun, nakakaloka, 'di ba? Iba yung pakiramdam mo, halo-halo na, yung parang gusto mong ikwento pero wala akong makwento, andun lang ako sa isang kwarto, bawal naman magsama, kaya nga nag-vlog na lang ako, kinausap ko na lang kayo, ay naglabas ako ng feelings ko, at least kahit papano noon that time talaga medyo nabawasan yung pagkabigat ng puso ko, pero yung pag-aalala kasi syempre nasa operating room mo, so nagpe-pray din talaga ako noon na maging successful kasi first time to na mangyari sa amin. And lalo na kay Mo kasi basta na nagkwento din si Mo na din daw, kinakabahan siya noon, as in iba yung ninig niya. Tapos yun na nga, 'di ba? Naalala ko pa na meron akong last chat doon sa agent namin na kung ma-reimburse ba yung mga nabayad namin kahit 80% lang, kasi parang meron siyang nabanggit nun. So talaga namin, naalala namin, wala bang may reimburse? Sabi niya wala daw kasi kapag nag 1 year daw, doon na daw mako-cover, at pag nangyari ulit, nakakaloka, di ba? Meron pa bang pangalawang appendicitis operation? Kabila ang tiyan na yun, di ba? Nakakaloka. Tsaka mag 1 year pa. So naloka kami talaga sa mga replies niya, as in hindi na kami parang makapaniwala sa mga nare-reply niya sa amin. Tapos yun nga, mga ilang oras ako nagantay, biglang nilabas na si Mo. Tapos ayun, natuwa ako kasi naging okay naman yung operation niya, although yun nga, namamanhid pa yung paa niya dahil nga sa anesthesia. Fast forward na nga tayo mga seswang March 22, ayan, isang malaking balita talaga na sa amin na makakalabas na si Mo, as in grabe yung tuwa namin noon. Tapos nasa isip namin na saka na kami makikipag-usap sa health insurance namin kapag medyo okay na, ayun namin pagsabayin kasi grabe yung pakiramdam talaga, as in parang gusto mong sumabog. So ayun na, nakauwi na kami ng bahay, so medyo talagang nabunutan kami kahit papano ng tinik sa namin, sa puso namin. Tapos mga ilang oras ng namin, pagpapahinga namin, siguro mga 5 hours na ago, bago kami nakauwi, diba? Nagpapahinga kami, biglang may tumawag kay Mo. Just nagpakilala siya from Healthcare Plus Insurance. So, nakaabot po sa akin yung concern. So, that's why I called you po personally, no? So, first of all, sir, I would just like to apologize for the incident po na nangyari. I would personally like to assist you, sir. So, pwede po, after this call po, pwede po makahingi po sa inyo ng documentation coming from your end po. Like, halimbawa, yung bill and everything po. Para po, if hindi man po kayo na-cover, pero ipapacheck po natin yung billing, itemized bill, and yung final diagnosis po ng doctor. Then, if papa-evaluate ko lang po, then I'll let you know po kung ayos makakonsider po natin in a full reimbursement po. Actually, manager siya ng health card insurance na branch namin, which is doon sa Ermita. Ayan, kay Ma'am Crisel. Thank you so much, Ma'am Crisel. Ayan, nag-reach out siya sa amin dahil nakarating siguro sa kanya yung vlog. Ayan, so yun nga, niya na meron kaming issue sa kanila na hindi nga yung cover yung ni Mo, lagay ni Mo yung mga bills niya. Tapos kinontak kami
Tas ang sabi, nangingi sila ng pasensya, nangingi sila ng sorry na nangyari yon. Tapos, good thing mga seswang dahil maaano naman daw, ma-reimburse daw, pinapaayos lang nila yung mga papers na kakailanganin, which is yung mga katunayan na mga binayaran namin dun sa hospital. Ayan, so ma-reimburse siya at the maximum ng aming binayad. So, ayan, thank you so much po. And, yun nga, gusto din namin mag-thank you kay Sir Ren dahil tinulungan niya kami sa lahat ng mga papers na kakailanganin namin. So, thank you so much, Sir Ren. Ayan, we miss you po and see you soon po. So, ayun nga, natuwa kami kasi nag-reach out sila and hindi naman kami nag-ano ng vlog na parang siraan sila. Kumbaga, nag-share lang kami kung ano yung na-experience namin. Although, tama naman yun dahil yung ano pala, agent na nakausap namin, siguro nagkaroon lang ng misunderstanding or communication sa amin or kaya sa pinagtanungan niya. Tapos yun, sobrang nanghingi talaga ng pasensya si Ma'am Crisel. So, ayun nga mga sis, actually ongoing na yung reimbursement. Ayan, inaasikaso na nila kasi nakapag-comply na kami lahat ng mga need nila, yung mga nabayaran namin. Ayan, yung galing nga sa Gentry Med. Tapos, yun, actually nag-ano naman sila, nag-update naman sila sa amin. So, kaya hindi na kami nangangamba. And hopefully, na ma-settle na rin. And, ayan. Gusto ko lang, in all fairness naman sa kanila, nag-reach out talaga. Yun ang importante. So, we're not saying na scam talaga sila. Kasi, personally, sila yung nag-reach out sa amin. Pero may plan talaga kami na puntahan sila in case na ano. Kasi sabi ko, nung binasa ko yung policy namin, wala naman naka-indicate doon na pre-existing yung ano, yung acute appendicitis. So, good thing. Thank you so much kay Ma'am Crisel kasi lagi kaming ina-update time to time, araw-araw kung ano yung update, yung status ng aming reimbursement. So, ayun nga, hinihintay na lang namin yung reimbursement and hopefully maging okay na ang lahat. Yes. And ayan, again, sobrang laking lesson nito sa amin. Talaga, ibang level. And sa inyo din mga seswang, sana maging aral din to sa inyo. And wake up call na talagang importante ang magkaroon ng health card insurance. Ayan, kayo kung anong health card insurance yung mga kukunin nyo. Basta yung mga trusted yan. And basahin nyo and talagang pag-aralan nyo kung ano yung mga kakailanganin, alin yung mga mako-cover, and talaga magkaroon kayo ng background check. Although, yung ano naman namin, health insurance naman namin, okay naman siya. So, medyo nagkaroon lang talaga ng problem sa agent namin. But, please mga seswang, and we highly recommend talaga na kumuha tayo ng ating health insurance. Ayan, dahil hindi naman natin masasabi kung kailan tayo tatamaan ng sakit, diba? So, mas okay na yung kahit paano is ready tayo. And, in case of emergency, diba? Meron tayong magagamit. At saka hindi na tayo mamumroblema pa, diba? So, ayun, thank you so much. Ayan, kay Ma'am Crisel, and dahil mayat-maya siya na nag-update sa amin about sa aming reimbursement. Ayan, thank you so much din sa lahat ng mga doctors and nurse ng Gentry Med, and maraming salamat po sa inyong lahat. And ayun, that's it for today's video, and I hope magkita-kita tayo ulit sa susunod na video. So, see you guys on my next video. Bye! Thank you so much sa inyong lahat. Mwah!